So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video and for today's video. So nandito ngayon tayo and for today's video, phone comparison tayo sa mga latest and greatest na iPhones today. So ngayon is the iPhone 16 Pro Max versus the iPhone 15 Pro Max. Ano kaya? Worth it ba mag-upgrade? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan mga ka-J-Vlog, very interesting ating phone comparison dahil pagko-compare natin yung dalawang latest iPhone. So yung iPhone 16 Pro Max versus yung predecessor na ngayon na iPhone 15 Pro Max. So syempre marami rin sa atin ang na-hype sa iPhone 16 series, lalo na yung bagong innovation na capture button na for me is very basic lang naman na button yan, na mamaya isi-share ko yung thoughts ko about dyan. Pero yon, sa 16 Pro Max is available na rin siya sa Green Hills. Wala na iba kundi sa ating trusted seller, si Ate Mayet at si Ate Annette ng ZMB Cellphone Accessories. And don't worry, yung mga links sila ay nasa description box. Kung meron kayong mga kung meron kayong mga inquiries about sa mga units, i-check nyo na, PM na agad kayo. Sabihin nyo lang napanood nyo dito kay J-Vlog. Automatic yan, 500 agad ang discount nyo. iPhone 15 Pro Max is meron pa rin naman brand new yan sa Green Hills. So sa presyohan muna tayo. 16 Pro Max, wala pa yung SRP dito sa Philippines. Pero kung itatrack natin, yung SRP ng 15 Pro Max, yung 256 nasa 80 plus, 512 nasa 90 plus, and the 1 tera is nasa 100 plus. Ngayon, sa Green Hills, makakabili kayo niyan ng iPhone 16 Pro Max sa 80 plus din, 90 plus, and 100 plus sa mga perspective storage. Kasi, syempre, pag lumabas yan dito sa Philippines, matik, mas mababa yan sa sa mall pag sa Green Hills price, di ba? So, yon, kung gusto niyo talaga makakuha ng 16 Pro Max, parang bumili na rin kayo ng SRP ng iPhone 16 Pro Max sa Philippines. So, win-win situation din naman. When it comes sa 15 Pro Max, meron pa tayong brand new niyan, 256 na sa 60, naglalaro na lang yan sa 65 to 67 to 68,000 pesos. Tapos yung 512 nasa 70 plus. So, very expensive pa rin ng 15 Pro Max. Pero, syempre, pag lalabas na yan dito sa Philippines, mga ka-J-Vlog, the 16 Pro Max, officially, mawawalan na po ng brand new ng 15 Pro Max. Kaya, yon, mahihirapan na kayo maghanap niyan ng brand new siguro sa January. Wala na yan, mahirap na. Pero ngayon, meron pang brand new ng both sa 15 Pro Max and 16 Pro Max. So, yun yung mga presyo nila. At ang tanong, pre-love ng 15 Pro Max, of course, meron yan. Sa 15 Pro Max pre-love, usually maglalaro na yung 256 niyan sa 56, 256, 56 to 58. Tapos 512 na sa 60 plus. Parang 60 to 63,000 pesos. So, ganun nag-range na yung mga pricing ng iPhone 15, ng iPhone 15 Pro Max na pre-love. So, kumbaga, when it comes sa brand new and pre-love, sobrang konti lang ng difference. Parang nasa 10,000 piso lang. Tapos yung mga pre-love units ay makikinis din. Meron tayong mga bababang cycle count. At karamihan din ang nakikita kong 15 Pro Max nga sa GH ay makikinis, mga J-Vlog. And mabababa yung cycle count. So, next naman sa mga difference sila. Difference, unang-una sa screen size. Screen size ng 15 Pro Max is yung standard na 6.7 inches. Nasa 16 series sa 16 plus na yan. Tapos yung 16 Pro Max ngayon ay 6.9 inches na, mga J-Vlog. So, nilevel up nila yung screen size ng Pro sa 16 Pro and 16 Pro Max. Larger display, 6.3 and 6.9 inches. Tapos next, mga ka-J-Vlog, is when it comes sa camera. Sa camera kasi meron tayong konting upgrades when it comes sa ultra-wide camera. Yung ultra-wide camera kasi ng 16 Pro and 16 Pro Max ay nasa 48 megapixel na. So, same na same din sa main cam. Tapos next, when it comes sa compare sa 15 Pro Max, of course, the ultra-wide camera is 12 megapixels. Same din na meron telephoto lens sa 12 megapixel, hindi nagbago. Same na support din ng 4K video res, mapa-rear or front camera. Same na 12 megapixel ang main camera. When it comes sa camera, same din ng aperture, f1.8, so walang pinagkaiba when it comes sa performance sa low light. Ayun lang ang talagang pinagkaiba nila sa ultra-wide camera. So, a huge upgrade din, of course, dahil kasi karamihan sa atin ay nagtitake na rin ng photos using the ultra-wide camera. And magandang in-upgrade din nila for more high-definition photos, high-quality photos din, kumbaga.
Next is sa next is sa chipset. A17 Pro, 15 Pro Max, A18 Pro sa 16 Pro Max. So when it comes sa performance, hindi naman ganun nagkakalayo yan mga ka-J-Vlog. Still, powerful pa rin naman ng iPhone 15 Pro Max when it comes sa gaming. Kaya sa chipset, 1 year gap kasi is hindi naman huge difference to be honest eh. Siguro pag 2 years gap, ganyan mayroon na malaking difference. So when it comes sa chipset, don't worry, pareho itong malakas. Next is sa capture button. Capture button for me is hindi naman siya ganun yung magiging main reason mo to upgrade from 15 Pro Max to 16 Pro Max. Kasi ano yan eh, parang button talaga siya. And pag nakita nyo siya or nahawakan nyo ng actual yung capture button ng 16 Pro Max, mai-imagine nyo yung Touch ID ng iPad Pro. Ng Touch ID ng iPad Air. So ganun-ganun yung texture niya. So malay natin, di natin alam, na next year sa 17 series, lagyan na nila ng Touch ID. Malay nyo, di ba? Kasi same na feel eh. Di natin alam. So maganda rin na to the biometrics ang way natin to open our phone. Next is the battery. Battery, merong konting revamp sa battery. 4,400 plus milliamp hour sa 15 Pro Max and 4,600 plus milliamp hour sa 16 Pro Max. So wala na so merong konting revamp, good addition naman din syempre na mas mataas ang battery. And when it comes sa sa finish, yung 15 Pro Max kasi is brushed titanium. Pag tinignan niyo yan, parang may mga linya-linya pa sa yun. Parang ang brinash siya. Compare sa 16 Pro Max na siya, makinis yung pagka-titanium build niya. So yun lang naman yung major na difference na napansin ko so far when it comes sa 16 Pro Max and sa 15 Pro Max. So ito yung side-by-side comparison ng 16 Pro Max at iPhone 15 Pro Max. Tignan nyo naman, parang nanliit yung 15 Pro Max. So 6.7, the 15 Pro Max, 6.9 inches yung 16 Pro Max. So ito yung popular ngayon na color which is yung Desert Titanium. Ayan siya. So para na rin siyang 14 Pro Max, di ba? Na naging matted lang. Side by side comparison, tingnan nyo. When it comes sa camera, kasi alam niyo naman every year ay lumalaki ang camera ng iPhones. Tingnan nyo nga kung may pinagkaiba ba sa camera. Parang lumaki lang nga ng very slight yung 16 Pro Max compare sa 15 Pro Max. Ayan o. So, same din na matte ang iPhones na to. So, check natin yung Sino yan? So, check natin yung screen. Ayan. When it comes sa screen, ang layo na ng difference, oh. Nanliit talaga yung 15 Pro Max. So, 16 Pro Max versus the 16 Pro Max. Same naman na Super Retina XDR OLED display. Same na 120Hz screen refresh rate. Same na may dynamic island. Ayan. So, screen. Ayun nga, sinabi rin is mas, tingnan nyo. Ay, nag-airdrop tuloy. Mas mas slim na yung bezel ng 16 Pro Max compare sa 15 Pro Max. Ayan, mas slimmer bezel. When it comes sa form factor, syempre parang hindi nga nakaka-excite ang design ngayon dahil same lang na triple rear camera system. Same design, same setup, pero same na matte finish. Tapos, eto na. Sa right side, nandito yung ever popular ngayon na capture button. Tapos, ito yung power button. Pataas wala. Left side, syempre dito yung action button, volume rocker and SIM tray. Sa baba naman is yung Type-C port and yung yung speaker grills. And ito, focus natin yung bago ngayon na capture button ng 16 Pro Max. Ayan. Diba? Try natin yung camera. What tayong subject? So, yan yung camera nila. When it comes sa pagiging sharp, parang wala namang pinagbago to be honest eh. Di ba? So, yan yung sample photos ng iPhone 16 Pro Max and 15 Pro Max. So, yan yung ating phone comparison between dito sa dalawang smartphones na to. At ang pinaka-main na tanong is, sulit ba or worth it ba mag-upgrade ng 16 Pro Max pag galing ka 15 Pro Max? Definitely mga J-Vlog, ang sagot dyan is a big no. Huwag mo na kayo mag-upgrade. Sayang ang pera. Kasi sobrang konti ng difference ng 16 Pro Max and 15 Pro Max.
Iba kasi perfect time sila nag-upgrade when it comes sa 2 years. 'Di ba? 2 years sila nag-upgrade. So, kung galing kayong 14 Pro Max pa ba, siguro meron na kayong valid reason to upgrade sa 16 Pro Max. Unang-una kasi nga habulin nyo dun sa 16 Pro Max is yung chipset. So, yun. 15, pag galing kay 15 Pro and 15 Pro Max, definitely a big no-no. At kung interested nga kayo mag-purchase ng mga iPhone sa Green Hills, ayan, doon lang tayo sa mga legit shop natin sa nire-recommend, Ate Mayet and Ate Annette. And yung mga Facebook pages sila nasa description box, i-check nyo na lang mga ka-J-Vlog. At yun nga, kung gusto nyo mag-upgrade, pwede nyo naman din i-swap yung older units nyo kung gusto nyo mag-purchase ng 16 Pro Max.